Opisyal nang binigyan ng go signal ng Estados Unidos, United Kingdom, France at Germany ang Ukraine na gamitin ang mga ipinagkaloob na long-range missiles upang atakihin ang mga target sa loob mismo ng teritoryo ng Russia. Hindi lang sa mga okupadong bahagi ng Ukraine, kundi pati na sa mismong mga base, pasilidad at command centers ng Russia sa kanilang sariling bansa. Sa anunsyong inilabas noong ika-26 ng Mayo, malinaw ang sinabi ng bagong German Chancellor. There are no longer any range restrictions. Sa madaling salita, wala nang limitasyon sa layo ng mga target. Isang deklarasyong nagdulot ng matinding pagkabahala sa Kremlin. Ang dating patakaran ng mga Western allies ay malinaw at mahigpit. Pinapayagan lamang noon ang paggamit ng mga Western-made long-range missiles gaya ng Storm Shadow ng United Kingdom at ATACMS ng Estados Unidos upang tamaan ang mga target na nasa loob ng Ukrainian territory, maging ito man ay mga lugar na okupado ng Russia o mga border regions na pinaghahandaan ng Russia ng pag-atake. Ngunit may mahigpit na pagbabawal na gamitin ang mga missiles na ito laban sa mga base militar sa loob ng mainland Russia, lalo na kung ang mga base na ito ay hindi naman direktang banta sa Ukraine sa kasalukuyan. Halimbawa, kahit na may Storm Shadow na sa kamay ng Ukraine mula pa noong Nobyembre ng nakaraang taon, hindi nila ito magamit upang tamaan ang mga airbase o weapon storage facilities sa kalagitnaan ng Russia. Iyon ang kaibahan ngayon. Pwede na. Sa harap ng pagbabagong ito, mabilis ang naging tugon ng Russia. Hindi ito simpleng pahayag ng pagtutol. Ito ay isang paninindigan ng Kremlin na tinitingnang dangerous ang nasabing hakbang at sinasabing makasasagabal ito sa anumang pagsusumikap na magkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon kay Dmitry Peskov, tagapagsalita ni Vladimir Putin, if these decisions have indeed been made, they are completely at odds with our aspirations for a political settlement. Bagamat tila kalmado sa pananalita, isang malinaw na pananakot ang nakapaloob sa kanyang pahayag. Ipinahiwatig ng Russia na maaari itong umatras sa mga peace talks at ituring ang bagong hakbang bilang dahilan upang paigtingin palalo ang kanilang opensiba. Ang bagong kapangyarihan na ito ng Ukraine ay tugon sa walang habas na drone at missile strikes ng Russia sa mga nakaraang linggo. Ayon sa ulat ng The Guardian noong ika-26 ng Mayo, nagtamo ng matinding pinsala ang Ukraine sa loob ng 3 magkakasunod na gabi ng drone strikes. Pinakamatindi ang naganap noong gabi rin ng ika-26 kung saan nagpadala ang Russia ng mahigit 355 Shahed drones na gawa ng Iran, kasabay ng 9 na cruise missiles. Kinumpirma ni Yuri Ignat, tagapagsalita ng Ukrainian Air Force, na ito ang pinakamalaking drone strike na ginawa ng Russia mula nang magsimula ang pananakop noong Pebrero taong 2022. Sa harap ng mga ganitong pag-atake, hindi nakapagtatakang bumigay na rin ang restriksyon ng mga kaalyado ng Ukraine. Ang desisyong ito ay hindi simpleng provokasyon, kundi itinuturing na kinakailangang aksyon upang maibsan ang malawakang pag-atake ni Putin sa mga sibilyan. Sa katunayan, kahit ang dating Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump, na kilalang may mas malambot na tindig kay Putin, ay nagpahayag ng pagkadismaya sa pamamagitan ng kanyang Truth Social platform. Anya, something has happened to Putin. He has gone absolutely crazy. Ayon kay Trump, malinaw na ang layunin ni Putin ay ang buong Ukraine at hindi lang bahagi nito na ayon sa kanya ay magdadala sa tuluyang pagbagsak ng Russia. Gayunpaman, hindi rin niya pinalampas ang liderato ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Sinabi ni Trump na everything out of his mouth causes problems at dapat na umano itong tumigil. Ang ganitong uri ng komentaryo ay agad namang pinuna ng Kremlin.
Tinawag ng mga tagapagsalita ni Putin na emotional overload ang pahayag ni Trump. Isang patunay na patuloy pa ring sinusubukan ng Russia na gamitin ang dating US President bilang kasangkapan sa kanilang propaganda. Samantala, si French President Emmanuel Macron ay may ibang pananaw. Ayon sa kanya, tila napagtanto na ni Trump na ginagamit lamang siya ni Putin at ang galit na ipinapahayag nito sa social media ay maaaring maging daan sa aktual na aksyon. Sa parehong araw ng drone strike at anunsyo mula sa Germany, nagsanib puwersa ang 4 na bansang Western upang opisyal na tanggalin ang mga restriksyon. Ang tanong ngayon, ito ba ay isang hakbang patungo sa escalation? O ito ba ay huli ng pagtugon sa mga sunod-sunod na provokasyon mula sa Russia? Ayon sa Chancellor ng Germany, malinaw ang kanilang layunin. Payagan ang Ukraine na maipagtanggol ang sarili, hindi lamang sa loob ng sariling teritoryo, kundi hanggang sa mismong pinanggagalingan ng banta. Anya, we call it in the jargon, long-range fire, which is to say to equip Ukraine with weapons with which it can strike at military goals beyond its borders. Para sa kanya, ito ay isang hakbang na matagal nang dapat ginawa at ngayon lamang nagkaroon ng sapat na political will upang isakatuparan. Isa pa sa mga binigyang diin ni Chancellor Merz ay ang pagkakaiba ng prinsipyo ng Russia at Ukraine sa pagpili ng mga target. Ang Russia, anya, ay walang habas na tumatarget sa mga sibilyan, mga ospital, paaralan at tirahan. Sa kabilang banda, ang Ukraine ay nakatuon lamang sa military targets. Kaya't kung iisipin, ang bagong polisiya ay hindi lamang taktikal na tugon, kundi isang moral na paninindigan. Ang resulta ng pagbabagong ito sa polisiya ay isang malaking pagbabago sa dynamics ng digmaan. Hindi na limitado ang kilos ng Ukraine. Hindi na ito nakatali sa loob ng sarili nitong mga hangganan. Ngayon, may kakayahan na itong pasabugin ang mga pasilidad ng Russia sa mismong puso ng kanilang teritoryo. Para kay Putin, ito ay hindi lamang banta sa kanyang opensiba, kundi sa buong estratehiya ng kanyang digmaan. Sa pagkakataong ito, Ukraine ay hindi na lamang tumatanggap ng suntok, kundi may kapangyarihan na ring gumanti. Sa gitna ng mga pagbabago sa estratehiya ng mga kaalyado ng Ukraine, tumitingkad ngayon ang usapin kung ipapadala na nga ba ng Germany ang kanilang pinakakinatatakutang sandata, ang Taurus cruise missile. Bagamat wala pang direktang kumpirmasyon, malinaw sa mga pahayag ni German Chancellor Merz na nasa agenda na ito ng kanyang pamahalaan. Ipinahiwatig niya na may mga konsiderasyon pa sa pagbibigay ng impormasyon upang hindi mabigyan ng bentahe si Putin. Sinabi ni Merz na dahil mahusay magsalita ng German ang leader ng Russia, ang anumang salita mula sa kanya ay maaaring gamitin sa intelihensiya ng Kremlin. Sa kabila ng mga alingasngas, malinaw sa mga pahiwatig na ang Germany ay tila handang itawid ang desisyong ito. Hindi nga lang agad-agad na ilalantad. Ang Taurus missile ay hindi karaniwang sandata. Ito ay isang air-launched cruise missile na dinisenyo noong dekada 90 at pormal na pumasok sa serbisyo noong taong 2005. Ang pinakapopular na variant na malamang na ipadala sa Ukraine ay ang Taurus KEPD-350. Ang disenyo nito ay aerodynamic at stealth-oriented na nangangahulugang mahirap itong matukoy ng radar ng kaaway. May haba itong 16.7 talampakan at may bigat na lagpas 3,200 libra. Isang indikasyon ng laki ng payload nito at kakayahang magdala ng matinding pinsala. Ngunit ang tunay na lakas ng Taurus ay hindi lamang sa sukat o bilis nito. Nasa loob nito ang tinatawag na Mephisto Penetrator Warhead, isang tandem warhead na may 2 yugto ng pag-atake. Una, ang pre-charge stage ay bumubutas ng proteksyon ng target, kabilang ang armor at konkretong estruktura. Pagkatapos nito, pumapasok ang ikalawang bahagi ng warhead, isang high-energy explosive charge na sumasabog mula sa loob ng target. Sa ganitong disenyo, halos walang estrukturang mapagkukublihan ang mga armas ng Russia. Hindi sapat ang pantatago sa ilalim ng lupa o sa mga multi-story facilities.
dahil kaya ng Mephisto na tumukoy ng tamang layer para sumabog gamit ang tinatawag na void sensing at layer counting technology. Halimbawa, kung ang armas ng Russia ay nakaimbak sa pinakailalim na palapag ng isang 3 palapag na gusali, ang Mephisto ay kayang tukuyin ang tamang lalim upang pasabugin lamang ang target, imbis na sumabog sa itaas na bahagi ng gusali. Ang ganitong katalinuhan sa teknolohiya ay katumbas ng surgical precision na hindi basta-basta maaabot ng tradisyonal na armas. Kung ikukumpara sa mga Javelin missile na matagumpay na ginamit ng Ukraine laban sa mga tank, ang Taurus ay mas malawak ang saklaw at mas matindi ang epekto, lalo na sa mga critical military installations ng Russia. Bukod pa rito, ang Taurus ay may kakayahang lumipad ng halos kasing bilis ng tunog, umaabot sa Mach 0.9. Bagamat hindi ito supersonic, ang bilis na ito ay sapat na upang makaiwas sa karamihan ng air defense systems ng Russia, lalo na kung gagamitan ng kombinasyon ng decoy drones upang lituhin ang mga depensa. Sa usapin naman ng distansya, ang Taurus ay kayang bumiyahe ng hanggang 310 milya, isa sa mga pinakamahabang range sa hanay ng mga Western-supplied weapons sa Ukraine. Ngunit ang pagiging epektibo ng Taurus ay hindi lang dahil sa bilis o layo, kundi sa kahusayan nitong makarating sa target. Gumagamit ito ng Hybrid Navigation System, pinagsamang GPS at Inertial Navigation System, INS, sa mid-course phase, at terrain reference navigation para makaiwas sa mga air defense zones. Sa huling yugto ng flight nito, activated ang infrared seeker upang makilala at ma-lock on ang target kahit na may aktibong electronic jamming mula sa Russia. Sa kabuuan, ang Taurus ay hindi lang sandata ng pinsala. Ito ay isang intelligent weapon system na kayang makalusot sa pinakamahigpit na depensa ng kaaway. Kahit hindi pa man ibinibigay ng Germany ang Taurus, nangangamba na ang Kremlin. Ito ay dahil sa posibilidad na mabuo ang tinaguriang deadly trio sa arsenal ng Ukraine. Ang ATAK-KMS mula sa Estados Unidos, Storm Shadow mula sa UK at France, at Taurus mula sa Germany. Ang ATAK-KMS ay isang ballistic missile na may habang 13 talampakan at may timbang na hanggang 3,700 libra. Mas mabilis ito kaysa sa Taurus, umaabot sa bilis na Mach 3 at may range na 186 milya. Bagamat mas maikli ang distansya nito, mas malakas naman ang pasabog nito. Gamit ang kombinasyong GPS at INS, ang ATAK-KMS ay mainam sa mga target na malapit sa front lines o border zones na may mataas na military value. Ang Storm Shadow naman, kilala rin bilang SKALP sa France, ay cruise missile na may broach warhead, isang 2-stage explosive charge tulad ng Mephisto. Ang export variant nito ay may range na 155 milya, pero may haka-hakang maaaring naipasa sa Ukraine ang domestic versions na mas malayo ang naabot. Kayang lumipad ng Storm Shadow ng hanggang Mach 0.5 at tulad ng Taurus, inilulunsad dito mula sa fighter jet. Ang warhead nito na halos 1,000 libra ay sapat para durugin ang mga hardened facilities gaya ng mga ammunition bunkers at command centers. Sa sandaling maging bahagi ng arsenal ng Ukraine ang Taurus, makukumpleto ang trilohiyang armas na kayang bumasag hindi lamang sa harapan kundi sa puso ng estratehiyang militar ni Putin. Mas malayo ang naaabot, mas malakas ang pagsabog, mas matalino ang paghahanap ng target. Ibig sabihin, kahit saan pa itago ng Russia ang kanilang mga pasilidad, hindi na ito ligtas. Sa kasaysayan ng modernong digmaan, ang pagkakaroon ng akses sa ganitong klasing teknolohiya ay kadalasan nagbabago ng takbo ng labanan. At para sa Ukraine, ito ay isang hakbang patungo sa pagbalanse ng kapangyarihan. Habang ang Germany ay nag-iingat pa sa kanilang mga opisyal na pahayag, ang teknolohikal na kapasidad ng Taurus ay isa ng bukas na libro. Alam ng Russia kung ano ang kayang gawin ng sandatang ito.
At sa sandaling ito ay lumipad mula sa mga fighter jets ng Ukraine, walang bahagi ng kanilang supply chain, logistics network o command infrastructure ang magiging ligtas. Sa kasalukuyang yugto ng digmaan, hindi na lamang ito simpleng tagisan ng lakas. Ito ay tagisan ng presisyon, teknolohiya at political will. Ang Taurus ay hindi lamang isang missile. Isa itong mensahe. At sa bawat kilometro ng flight path nito, isinisigaw nito sa Kremlin, hindi na kayo untouchable. Ang pagpapahintulot sa Ukraine na gamitin ang mga Western-supplied long-range missiles laban sa mismong mga targets sa loob ng Russia ay nagbukas ng pinto sa isang panibagong yugto ng digmaan. Isang yugto na posibleng magpabago sa buong balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Ayon sa datos mula sa Institute for the Study of War, noong Agosto taong 2024, ang ATACMS missiles pa lamang ay nagbibigay na sa Ukraine ng kakayahan na targetin ang hindi bababa sa 245 lokasyon ng militar ng Russia, kabilang na ang 16 na air bases. Ibig sabihin, kahit noon pa man, nasa ilalim na ng potensyal na banta ang mga critical infrastructure ng Russia. Subalit dahil sa dating limitasyon ng paggamit, hindi ito lubusang naipapatupad. Ngayon, sa pagbabasura ng mga restriksyon, binigyang laya na ang Ukraine upang isakatuparan ang mga ataking ito. Mahalagang maunawaan ang kahalagahan ng mga airbase ng Russia sa estratehikong operasyon nito. Mula sa mga base na ito, inilulunsad ang mga tinatawag na glide bombs, isang uri ng smart bomb na may kakayahang tumama sa mga target ng may mataas na presisyon. Ang mga ganitong klase ng armas ang dahilan kung bakit patuloy na nasisira ang mga siyudad at critical infrastructure ng Ukraine. Kung mawawala sa operasyon ang mga airbase na ito, mawawala rin ang malaking bahagi ng kakayahan ng Russia na magsagawa ng malakihang opensiba mula sa ere. Higit pa rito, mas malawak pa ang naaabot ng Taurus missiles kumpara sa ATACMS. Kung pagbabatayan ang range nito na umaabot sa 310 milya, may posibilidad na mas marami pang target ng Russia ang mapasama sa crosshairs ng Ukraine. Bagamat walang eksaktong bilang ng mga karagdagang target na maaaring masaklaw ng Taurus, malinaw na mas lalawak pa ang coverage at kapasidad ng Ukraine na wasakin ang mga kritikal na pasilidad ng Russia. Lalo na kung isasaalang-alang na karamihan sa mga ammunition depots, logistics hubs at command facilities ng Russia ay nakapwesto sa mas malalalim na bahagi ng teritoryo. Mga lugar na dati ay hindi naaabot ng Ukraine. Ngunit hindi lamang ito tungkol sa pagbawas ng kakayahan ng Russia sa larangan ng digmaan. Isa rin itong tugon sa patuloy na walang habas na pambobomba ni Putin sa mga sibilyan ng Ukraine. Ayon sa mga ulat, mula Pebrero taong 2022 hanggang Abril 30 taong 2025, hindi bababa sa 13,134 na sibilyan na ang napatay sa mga airstrikes at missile attacks ng Russia. Kasama na rito ang 701 batang nasawit. Bukod pa rito, nasa 31,867 katao ang nasugatan, kabilang ang mahigit 2,000 bata. Ayon kay Chancellor Merz ng Germany, isa sa mga dahilan kung bakit tuluyan ng binawi ang restriksyon ay upang pigilan ang patuloy na pag-target ng Russia sa mga non-combatants. Giit niya, Russia ruthlessly attacks civilian targets, bombing cities, kindergartens, hospitals, and elderly care homes. Ukraine does not do this, and we attach great importance to keeping it that way. Sa pamamagitan ng bagong kapangyarihang ito, maari nang tumbukin ng Ukraine ang mismong mga pasilidad na ginagamit upang magimbak, bumuo at maglunsad ng mga sandatang ginagamit ni Putin laban sa mga inosenteng sibilyan. Isang hakbang na hindi lamang depensibo, kundi preventive din. Isang paraan upang masira ang kakayahan ng Rusya na maghasik ng takot sa mga lungsod ng Ukraine. Ngunit habang pinapalawak ng Ukraine ang saklaw ng mga target nito,
sabay ding lumalakas ang mga banta ng eskalasyon mula sa Moscow. Ayon kay Dmitry Peskov, ang desisyong ito ng apat na Western nations ay isang major blow to peace talks. Sa unang tingin, tila isa lamang itong predictable na propaganda line mula sa Kremlin. Ngunit kung sisipatin mula sa pananaw ng doktrinang militar ng Rusya, may mas malalim itong implikasyon. Matatandaang, matapos payagan ng Estados Unidos ang paggamit ng ATACMS noong nataraang taon, agad na nilagdaan ni Putin ang isang bagong nuclear doctrine. Sa bagong patakarang ito, isinama ang probisyon na nagsasaad na maaaring gumamit ng nuclear weapons ang Rusya laban sa anumang ballistic missile attack sa teritoryo nito o laban sa alinmang bansa na nagbibigay ng kakayahan sa kalaban ng Rusya upang tamaan ang kanilang teritoryo. Ang ATACMS, Storm Shadow, at Taurus ay pawang pasok sa mga kategoryang binabanggit sa doktrina. Kung pagbabasahan ang eksaktong wika ng dokumento, maaaring gamitin ni Putin ang patakarang ito upang ipangatwiran ang paggamit ng tactical nuclear weapons laban sa Ukraine at maging sa mga bansang tumutulong dito, kabilang ang Germany, United Kingdom, France at Estados Unidos. Gayunman, sa mundo ng geopolitics, ang deklarasyon at ang aktwal na paggamit ng nuclear weapons ay dalawang magkaibang usapin. Alam ni Putin na kung tatuwid siya sa pulang linya ng paggamit ng nuklear, tatapatan ito ng pantay o higit pang puwersa ng Western nuclear powers. Ang Estados Unidos, France at United Kingdom ay pawang may sariling nuclear arsenal na kayang bumawi sa anumang opensiba ng Russia. Sa puntong ito, mas malamang na layunin lamang ng bagong doktrina na takutin at pigilan ang mga kaalyado ng Ukraine na bigyang laya ang kanilang mga sandata. Sa loob ng ilang buwan, tila naging epektibo ito. Ngunit ngayon, nagbago na ang ihip ng hangin. Pinili ng Germany, France, UK at US na ipagwalang bahala ang banta sa paniwalang mas mahalaga ang kakayahan ng Ukraine na makaganti at maprotektahan ang sarili kaysa ang panganib na dulot ng retorika ng Russia. Sa kabuuan, ang pagbawi sa mga restriksyon ay hindi lamang taktikal na desisyon. Ito ay pahayag ng intensyon, isang malakas na mensahe sa Kremlin. Natapos na ang panahon ng pagpigil at pag-aalangan. Ngayon, ang Ukraine ay may kapangyarihang bawiin ang inagaw, durugin ang mga pasilidad ng agresor at sirain ang mga ugat ng opensiba. At sa bawat paglipad ng Taurus, Storm Shadow o ATACMS, isinasabuhay ng Ukraine ang mensahe na ang depensa ay hindi na lamang isang reaktibong kilos. Ito na ngayon ay isang aktibong hakbang upang tapusin ang terorismo mula sa ere.